Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Pagbati pong muli mula dito sa pambansang dambana ni San Antonio de Padua, dito po sa Bayan ng Pila. Mga kapatid, ngayon po ay Martes sa ikalawang linggo sa panahon ng Kwaresma at unang Martes sa kasalukuyang buwan, sa buwan po ng Marso. Kaya ito po ay isang special day of devotion sa karangalan po ng ating santong patron na si San Antonio de Padua. Welcome po sa ating daily gospel reflection. Samahan niyo po kaming muli sa pang-araw-araw na pagninilay sa mga salita ng Diyos mula po sa ating mabuting balita. Mga kapatid, ngayon pong unang Martes sa buwan ng Marso at Martes sa loob ng ikalawang linggo sa panahon ng Kwaresma, ang ating pong mabuting balita ay mula sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Ito po ay mula sa ika-23 kabanata, mga talata 1 hanggang 12. Ang title po na ibinigay ko sa pagninilay na ito ay nagsasabing, gawin ang itinuturong tama at huwag tularan ang maling ginagawa. Mga kapatid, nais ko po kayong bigyan ng 3 aral na pwede nating gamiting gabay sa ating pagninilay mula po sa ating mabuting balita na nakalaan para sa araw na ito. Ang una po ay may kinalaman sa paggalang sa sinumang nasa posisyon o opisyo or office ng kapangyarihan at pagtuturo. Hindi daw natin kailangang hintayin ang pagdating ng isang walang kapintasang tagapagturo bago tayo makinig upang matuto. Hindi naman din kailangan maging perpekto muna ang isang guro para pahintulutan siya at bigyan ng karapatang magturo. Magsasaya lamang tayo ng panahon kung hihintayin pa nating maging perpekto ang mga namumuno sa ating pamahalaan bago tayo sumunod at makiisa sa mga magagandang programa ng ating gobyerno. Hindi naman din kailangang humanap ng perpektong pari para sabihin po natin, yan, si Father, yan ang perpektong pari na pakikinggan ko sa kanyang homily. Siya lamang ang para sa akin ay perpekto na dapat pakinggan. Walang ganoon, sapagkat ang totoo, wala naman po talagang perpektong pari para sabihin na nasa kanya na ang lahat ng kabutihan at wala na siyang kapintasan. Ang mahalaga, itinuturo kung ano yung tama. Hindi naman ho nababago ang katotohanan kung ang pari man ay mayroong kapintasan. Wala naman po talaga ding perpektong magulang na binigyan ng Diyos ng responsibilidad na mangaral at magturo sa mga anak tungkol sa kabutihang asal. Kaya nga po, sa ating ebanghelyo ngayon, ang sabi ng Panginoon, ang mga eskriba at mga pariseo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos. So malinaw po sa pangungusap ni Jesus, pinapahiwatig po sa atin na hindi binabaliwala ng Panginoon ang posisyon ng mga eskriba at mga pariseo bilang mga tagapagturo ng kautusan. Dahil sa kanila po talaga ibinigay ang tungkulin na magturo sapagkat malawak po ang kanilang kaalaman tungkol sa mga batas na ipinatutupad ng relihiyon. At kung meron man po silang mga depekto o kapintasan, iyon po ay dala ng kanilang kahinaan. Hindi binabago ng kanilang pagkukulang ang katotohanan ng hatid ng kanilang pagtuturo.
sapagkat hindi naman po nababago ang kautusan dahil sa kapintasan ng nagtuturo. Pangalawa, mas nagiging kapanipaniwala ang pagtuturo dahil sa pagsasalamin ng katotohanan sa sariling buhay. Oo nga po, hindi nababago ang katotohanan sa likod ng kapintasan na nagtuturo tungkol sa katotohanan. Ngunit, mas nagiging kapanipaniwala ang nagtuturo kung ang kanyang ipinangangaral ay isinasalamin niya sa kanyang pamumuhay. So that means reflecting the truth in one's own life. Ito po ang sekreto ng tagumpay ni Jesus bilang isang mahusay na guro. Pinatunayan niya ang katotohanan ng kanyang itinuturo sa pamagitan ng kanyang mabubuting gawa. Nangaral siya tungkol sa pagpapatawad. Kaya pinatawad niya ang babaeng nagkasala laban sa ika-6 na utos. At yung pong mga humatol ay silang sa huli ay nahatulan. Sapagkat sabi ni Jesus, kung sino sa inyo ang walang kasalanan, siyang unang bumato sa makasalanang babaeng ito. Kaya nga, si Jesus ay nangharal tungkol sa pagpapatawad. Kahit siya'y nakabayubay na sa krus, ang unang pangungusap na inusan ng kanyang bibig ay may kinalaman sa pagpapatawad. Ama, patawarin mo po sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Si Jesus po ay nangaral tungkol sa pagtulong sa kapwa. Itinuro niya ang talinghaga tungkol sa mabuting Samaritano. At ito naman po ay pinatunayan ni Jesus nang siya'y magdalang habag sa napakaraming taong sumusunod sa kanya at sila'y gutom at para ring mga tupang walang pastol. Kaya si Jesus po ay nagparami ng mga tinapay at isda at pinakain ang libo-libo. Kaya kung ano ang pinangangaral, yun din po ang kanyang isinasabuhay. Sabi nga ni Jesus sa ating ebanghelyo ngayon, ngunit huwag niyong tularan ang kanilang mga gawa, sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Pawang pakitang tao lamang ang kanilang mga gawa. Ang ibig nila ay ang mga upo ang pandangal sa mga piging at ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga. Ang ibig nila, sila'y pagpugayan sa mga liwasang bayan. Ulitin ko po ang sinabi ni San Antonio at marahil ito ay maraming beses niyo na ring nadinig. Sabi ni San Antonio de Padua, actions speak louder than words. Let your words teach and let your actions speak. Sabi ko nga po minsan, the words of a person become edible when the one speaking is credible. So the edibility of one's word depends on one's credibility. Pangatlo, ang aral tungkol sa kababaang loob. Kaya sabi ng Panginoon, malinaw sa ating ebanghelyo na ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Kaya nga, sabi ni Jesus, ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay siya namang itataas. Hindi dapat tinitingnan ng guro ang kanyang sarili na nakatataas sa kanyang mga tinuturuan. Sapagkat ang totoo, sa ating relasyon sa Diyos, lahat po tayo magkakapatid at nangangailangang matuto sa ating nag-iisang guro na walang iba kundi si Jesus. At tayo pong lahat ay nangangailangan ng pagkalinga ng ating nag-iisang Ama sa langit. Sapagkat tayong lahat ay mga anak ng Diyos. At sa mata ng Diyos, pantay-pantay po tayo. Kaya hindi natin kailangang iangat ang ating sarili kung ikukumpara sa iba dahil lamang po sa posisyon na ating pinanghahawakan. Kaya mga minamahal na kapatid, sa tema ng ating pagninilay, gawin ang itinuturong tama, huwag tutularan ang maling ginagawa. 3 aral, igalang natin ang sino mang nasa posisyon o opisyo
at kapangyarihan ng pagtuturo. Pero maging maingat upang maging kapanipaniwala, kailangan ang itinuturo ay nasa salamin sa ating buhay. At ang pangatlo, matuto tayo sa aral ng kababaang loob. Wala tayong dapat ipagmalaki sapagat sa mata ng Diyos, tayo po'y pantay-pantay bilang kanyang mga anak. Maraming salamat po mga minamahal na kapatid. Sana po'y nakatulong ang pagninilay na ito at pagpalain po tayong lahat ng Diyos.